Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Tagal na ho itong nangyayari sa ating bansa. Kumbaga binibigyan ho tayo ng mga peking pag-asa ba? Ito, nasa alyansa, nasa administrasyon, pero meron din mga independent. Pero sa katotohanan ho niyan, magkakasama lang ho yung mga yan. Isa lang ho ang layunin ng mga yan. Na kung saan, kung sakaling sila maupo sa Senado, talagang magtutuloy-tuloy ang kawalang-yahan ng administrasyon na to para sa mahirap, para sa mahirap. Marami na hong nagsabi niyan. Pero dahil wala ho silang guide, kagaya nitong ating mga kandidato, ang nagga-guide daw sa mga yan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga yung prinsipyo ni Tatay Digong, yung tayo ni Tatay Digong sa iba't ibang issue sa ating bansa, yan ho ang tinatayuan ng ating mga kandidato. At para magantihan ho natin itong mga walang yang congressman na to na in-impeach itong si Vice President Sara Duterte, vote straight. Yang ating Team Suka, ika nga. Ito, rekta ho tayo dito sa balita ng News 5. Pinamamadali na ng ilang kongresista sa Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pagpapatagal daw nito hindi naaayon sa saligang batas. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kung 1987 Constitution ang pagbabasihan, binigyang diin ng mga mambabatas ang katagang forthwith proceed na malinaw umanong nagsasabi na hindi dapat pinatatagal ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa liderato ng Kamara, ngayong nasa Senado na ang bola para litisin ng bise, hindi na raw dapat hintayin na matapos ang recess para umpisahan ang paglilitis. Sinasabi doon na yung pag-uusig ay dapat simulan agad. So having said that, malinaw at not subject to any interpretation ito pong provision ng ating saligang batas. Okay lang naman ho lagi ho natin sinasabi dito sa PH Update, wala naman ho sanang problema. No? Okay lang naman na mag-impeachment tayo, unahin natin yan, pag-usapan natin yan sa House of Representatives, siraan nyo yung si VP Sara hanggat gusto nyo. Okay lang ho sana kung yung tipong pagka lumabas ka sa karsada napakatahimik, walang kriminalidad, walang illegal na droga. Tapos pagka nagpunta ka ng palengke, napakababa ng presyo ng mga pangunahing bilhin. Okay lang ho yun, walang problema yun Yung tipong mag-impeachment tayo, buong taon impeach natin yung lahat ng impeachable government official. Kaso, yung mga pinag-aatupag ho natin dito sa pamahalaan na to, yung mga bagay na sa totoo lang, wala hong kakwenta-kwenta. Yung impeachment na ni VP Sara, wala hong kakwenta-kwenta yan. Ano mga pinagbasihan yung confidential fund na 125 million? Wala hong kakwenta-kwenta. Kung malaman nyo lang ho mga kababayan, sa bagay, alam nyo naman ho kung gaano kalaking pera ang kinukurakot sa ating bayan, araw-araw, oras-oras, sigu-segundo ho. Si VP Sara, tinapyasan na ho ng napakalaki na ang kanyang budget. Talagang pinapahirapan po ho ang Office of the Vice President. Ayaw ho siyang pagtrabahuhin. Gusto ho nilang ganyan lang. Hanggang sa 2028, wala kang gagawin. Hindi ka pwede nga magpakita sa ating mga kababayan. Talaga hong pinapahirapan itong si VP. Dahil alam nila na kung sakali magtrabaho itong si VP, mapupunta yan talaga sa ating mga kababayan. Kaya ganun hong ginawa sa kanya. Ngayon, yung mga individual sa pamahalaan na gusto ho nilang maghatid
tunay, ha, yung mga programa kasi nitong si VP Sara, magnegosyo taday, yung yun ho talaga, yung naniniwala ho tayo dun sa mga programa ni VP na kung saan hindi ho ayuda ang kanilang advokasya dyan sa Office of the Vice President. Bagkos, tinuturuan ho nila kung paano magnegosyo ang mga kababaihan, yung ating mga kababayan. Pero itong administrasyon na to, yung mga tao dyan sa House of Representatives, lalong-lalo na yung si Jude Asidre, yung amo niyang si Martin Romualdez, talagang wala hong ginawa yan kung hindi mamigay ng ayuda. Yun lang ho. Pinagbasihan natin yung 125 million na confidential fund. Yung winawaldas ho nila, yung kinukurakot nila oras-oras, bilyon. Araw-araw gumagastos tayo ng bilyon sa flood control. Ito ho, araw-araw gumagastos ho tayo ng 1 billion kada araw, flood control. Ito, ngayong mga panahon na to, medyo maaraw, walang bagyo, hindi nag-uulan. Pero wala ho tayong nakikitang mga proyekto na panlaban sa flood control. Pero, ang matindi ho dito, meron ho tayong winawaldas na 1 billion kada araw para sa mga flood control na yan. Pero wala ho tayong nakikita, kunyari, yung nagpapalalim ng mga sapa, naglalagay ng mga semento sa mga sapa para hindi maglabasan. Di ba? Wala ho tayong nakikitang ganun. Pero pagka dumating na yung baha, magpapapicture-picture lang yan si Marcos Jr. at si Tambalus at sa mga Pilipino. Pagka nabigyan ng isang box na DSWD relief goods, makakalimutan na ho nila kung gaano tayo winawalang yan ng administrasyon na to. Kaya wag ho kayong tama yung sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta, kung kaya lang naman kung kaya. Kung hindi kaya, kunin nyo yung mga ayuda. Pero kung hindi kaya, kunin yung mga ayuda. Pero kung kaya, wag nyo na akong kunin. Isampal ho natin sa pagmumukha nitong mga politiko na to na hindi natin kailangan itong ayuda na to. Dahil yan talagang yan ho ang number one source ng korupsyon ngayong mga panahon na to. Tatandaang sumulat na rin kamakailan si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Cheese Escudero para hikayatin ng Senado na simulan na ang paglilitis. Kaya na raw sana itong simulan sa Marso. Pero si Escudero iginiit na hindi kailangan humiling ng special session sa Pangulo para madaliin ang paglilitis dahil nakareses pa ang sesyon. Bagay na tinabla ng ilang kongresista. Kung susundin natin yung mindset ng Senate na dahil naka-recess, ibig sabihin ba yun ang... Sige na, ikaw mag-Senate President ka na, umpisan mo na. Kinausap na nga yung mga dating Senate President pagka naka-break ang session. Hanggat hindi nagpapatawag ng special session ng Presidente, wala hong pwedeng gawin ng Senado. Hindi ho pwedeng magpatiw na itong si Cheese Escudero na mag-special session kung walang abiso ng Presidente. Ang dapat yung pukpukin dyan, yan si Marcos Jr. Hindi ho si Cheese Escudero. Ang hirap spellingin itong mga congressman na to. Accountability ng public officials, naka-recess din whenever naka-recess ang Congress. May nakabinbin na rin ngayong petisyon sa Korte Suprema para hilingin na madaliin na ang paglilitis. Pati si VP Sara, nagpetisyon na rin na harangin ang impeachment trial. Yan nga o problema dito sa mga gunggong na to Sila lang pwedeng magpetisyon. Sila lang pwedeng pumunta sa Korte Suprema. Di ba? Nagpunta sila, pinapamadali ang Senado na umpisahan na yung pagdinig dyan sa umpisahan na yung impeachment trial. Pero itong si VP Sara, meron ho siyang kontra-argumento. Kinukontra ho nila. Yung kanilang petition, hindi ho nila pinangungunahan ng Supreme Court. Pero doon sa petition ni VP Sara, hindi pwede yan. Ganyan ho kawalang yatong mga congressman na to. Kaya kung gusto nyo ho silang bawian, alam nyo na ho ang gagawin. Vote straight. Vote straight. Mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, hindi kailangan magpatawag ng special session ng Pangulo o magbaba ng utos ang... Yan na naman sinasabi natin Yang si Jude Asidre na yan, ano lang ho yan, kumbaga, amuyong lang ni Tambalus-Lus yan Amuyong lang ni Romualdez, pero napakahusay ho niya. Alam niya, hindi ho pala kailangan magpatawag ng special session. Ibig sabihin, mas magaling ka pa kay Franklin Drilon. Anak ng toko Si Franklin Drilon nga, sabi niya, hindi pwedeng mag-special session basta-basta ang Senado kung walang hindi nagpatawag ang Malacanang, hindi nagpatawag ang presidente. O ngayon itong si Jude Asidre, kahit daw walang diretso daw, special session. Ano ng tokwa? Korte Suprema para simulan ang impeachment. And they said that the Senate will start the trial forthwith. The constitutional provision as provided
as provided under the Constitution is itself the call already. So anong clamor pa ba ang hinahanap natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA or magkaroon ng rally? Handang At relax ka lang ha, Juda. Kung sakaling magkaroon ng susunod na EDSA, hindi si VP Sara ang patatalsikin nila. Wag mong binabanggit-banggit na ganyan yung EDSA kasi pagka naririnig ng mga amo mo yung EDSA na yan, kinikilabutan sila. Anong hinihintay nila? Panibagong EDSA? At kung sakaling merong panibagong EDSA, hindi yan gagawin sa EDSA. Hindi yan gagawin sa EDSA. At kung sakaling mangyari man yan, sinasabi mo na yan, kung ako sa'yo, alam mo na mangyayari sa'yo, Jude Asidre, kung sakaling mangyari yan. handa naman na raw ang House prosecutors sakaling mag-umpisa na nga sa Marso ang impeachment trial kasunod ng panawagan ni Pimentel. Bukod naman sa mga mambabatas, tila natatagalan na rin ang ilang grupo sa pag-usad ng impeachment trial sa Senado. Kaya sa darating na ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power sa February 25, balak ng ilang naunang nagsulong ng impeachment na kalampagin ang mga senador. Dahil sa dahil sa bad intentions ng Malacanang, nagkaroon tayo ng spasyo para isulong ulit yung saloobin ng mamamayan na kailangang panagutin yung mga nagpasa ng tiwaling 2025 budget, kailangan litisin na si VP Sara Duterte. Talagang bakbakan litisin, panagutin. Ito yung tipong itong mga to. Mga dilawan ho yan. Na yung nakaabang mga buitre yan, mga buitre. Naghihintay ho sila na magsiraan ng Duterte at Marcos para makapasok sila sa eksena. O baka kasama din ho talaga ito sa mga kadil ni Tambalus. So, sige, bira kayo dyan, ha? Sige, sa inyo mapupunta ang OBP kung sakaling matanggal natin itong si Vice President Sara Duterte. Malamang sa malamang, ha? Kaya talaga nagsasanib persa makakaliwa, dilawan, itong mga Magdalo, itong si mga Pinklawan, mga loyalista, nagsama-sama ho sila sa iisang misyon, nga, pabagsakin itong si VP Sara. Pero hindi ho mangyayari yan. Rekta ho tayo dito sa ating pangalawang update, no? Kumpiyansa ang mga leader sa House of Representatives na pagtitibayin ng Korte Suprema ang pagiging sang-ayon sa saligang batas ng 2025 national budget. Ito ay matapos atasan ng Korte Suprema ang Kamara, Senado at Malacanang na isumite ang orihinal na kopya ng Ayun. Yan na nga ho ba sinasabi natin, ha? Talaga na mga nagkakaresulta na ho yung mga petisyon na isinasampa sa Korte Suprema. Ito, kung di ho tayo nagkakamali, ito ho yung isinampa nitong sila Attorney Vic Rodriguez at itong si Congressman Sid Ungab, ha? Pinapasumiti na ho yung kopya ng enrolled bill ng 2025 budget. Galing-galingan nyo. Ang tanong hindi pa ho kaya nasira nitong mga walang yang congressman na tong mga ebidensya? Di pa ho kaya nila na-tampered itong mga dokumento na to? Ang 2025 General Appropriations Bill o GAB, gayon din ang 2025 General Appropriations Enrolled Bill. Nag-ugat ito sa petisyong inihain ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na kumukwestiyon sa Constitution. Itong si Congressman Ungab dapat sa 2020 tatakbo ng pagkasenador. Constitutionality ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Ayon kina House Assistant Majority Leaders ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon at Tingog Party List Representative Jude Asidre, walang irregularidad sa 2025 GAA at walang blanco sa 2025 General Appropriations Enrolled Bill. Dagdag ng mga ito, susundin ng Wala nga. Hindi naman kasi yun ang tinutukoy natin eh. Ang issue dito, yung kulang-kulang na BICAM report. Pinirmahan rin natin pikahan ng plenaryo kahit kulang-kulang. Talagang si Jude Asidre baka kulang sa kanya. House of Representatives ang direktiba ng Korte Suprema. We are confident that even if we submit or send it to the original copies of the General Appropriations Act of 2025, including the enrolled bill to the Supreme Court, nothing in those documents we can see any blank items, especially the amounts that they are being questioned. Mas maganda rin, no? Talagang Hindi. Ano ho ito? Ano na naman, misleading na naman ho itong mga ano na to. Itong mga
mga congressman na to eh. Oo, meron nga ang amount. Ang gustong malaman dito ng sambayan ng Pilipino, sinong nagpuno doon sa mga blanco. Kasi yung BICAM report, kulang-kulang talaga eh. Inamin na mismo yan itong si ano pangalan to? Inamin na ho yan mismo nitong si Stella Kimbo na merong kulang kasi ministerial na lang daw yung paglalagay doon sa mga amount, which is mali ho yun. Pagka ho pala merong blankong ganun at merong gustong palitan, lagyan o kung ano pa man yan, kailangan dumaan pa sa plenaryo, kailangan pang pagdebatihan, ika nga. Hindi ho yung tipong lagay ka lang ng lagay ng amount na gano'n. Ito yung problema ho dito mga kababayan. Ito ho yung mga issue na pilit na pinagtatakpan itong mga walang yang congressman na to dyan sa impeachment na yan ni VP Sara. Pero magpapasalamat ho tayo sa Korte Suprema at talagang masigasig din ho sila sa sunod dito sa issue na to para makita natin talaga kung anong nangyari dito sa 2025 budget na to, no? Kasi hanggang sa ngayon, napakalaking palaisipan sa ating mga kababayan kung bakit blanco yung BICAM report pero noong pinadala sa Malacanang, kumpleto na. Yun ang problema natin. Para makilala po ng ating mga justices ng Korte Suprema, sila mismo makakapagsabi na wala akong blanco dyan as being alleged by the petitioners. Samantala, ayon naman kay Attorney Rodriguez, isa sa mga petitioner, nalaman nilang wala umanong pirma ang enrolled bill ng 2025 national budget. Ayaw rin umanong magbigay ng kopya ng House of Representatives sa gitna ng mga request. Sa ating pong pagsasaliksik, meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives, na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section. It's not just the House Speaker and the Senate or the Secretary General, but also the Senate President and the Senate Secretary are the signatories in the enrolled bill. Accessibility po ng enrolled bill, pwede po ba yung ilabas sa archive o kailangang mag-request? They have to make it official if someone will request for it. And yung archive naman is open to the public. As you have mentioned, kayo nga po naka-access po doon. Bukod sa petisyon sa Korte, Open sa public, ilang beses nang nag-request ang mga nag-petition dyan sa Korte Suprema, dyan sa mga dokumento na yan, hindi sila mabigyan-bigyan. Kung hindi pa manghihingi ang Korte Suprema, baka wala pa nga lalabas na dokumento dyan. Ito talaga si Bungalon. Suprema, naghain din ng reklamong falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang kampo ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez laban kina Speaker Martin Romualdez at iba pang House leaders kaugnay ng issue sa 2025 budget. Nais ding ipasuspinde sa Ombudsman ang House Speaker at mga kasama nito. Ginawang respondent dun sa petition ng ating mga kaibigan, sinama ang Speaker na hindi naman siya ang Speaker kasama dun sa bicameral committee. Todo ba ako talaga? Hindi daw kasama pero sa picture taking, laging kasama. Sino bang kumukumpas sa mga ayuda na yan? Sino bang anak ng toko? Sinungaling ho talaga nitong si Jude Asidre. Ibang klase ho, no? Hindi daw kasama. Okay, pagpalagay na natin, hindi kasama. Pero sino ang utak sa lahat ng nangyayaring kalokohan dyan sa House of Representatives? Pagka sinabi mong hindi alam nitong si Tambaluslos, nitong si Martin Romualdez, yung mga nangyayari na yan sa House, meron tayong problema. Mula sa impeachment hanggang dyan sa TWADCOM, Committee on Bad Government, pakanaho lahat yan, pati yung panggigipit sa mga vlogger, pakanaho lahat yan ni Martin Romualdez, yun ang ating sigurado. Which is, for me, to be honest, is nililihis lang mo tayo sa issue na nakatuon dapat dun sa pag-exact ng accountability sa pangalawang Pangulo, lalong Accountability. Accountability, hindi man makukulong si VP Sara kung sakaling ma-impeach siya. Nasa yung accountability doon? Matatanggal niya sa pwesto. Baka yung accountability tinutukoy nitong si Tabachingching, yung pagka hindi na makakatakbo ng pagka-presidente sa 2028, itong si VP Sara, baka yun ang tinutukoy niyang accountability. lalo na sa impeachment. Rosalie Coz, UN.
Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, ha. Talagang gusto ho nilang tutukan natin itong mga walang yang congressman na to, yung impeachment. Na kung saan, kung atin titingnan yung timeline, mas nauna hong pinakawalan nitong si Atty. Vic Rodriguez at nitong si Congressman Sid Ungab at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung issue ng kulang-kulang na BICAM report. Hindi yung impeachment. Ipinangsingit. Kung alam nyo kung walang impeachment ngayon, naku, napakainit ho ng usapin ng budget na yan. Tinabunan ho nila pero tayo pinipilit ho nating ibalik kasi ito yung pinakamahalagang mapag-usapan ngayong mga panahon na to. Rekta ho tayo dito sa ating maisog na kandidato sa papalapit na eleksyon. Walang iba kung hindi itong si Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan naman ho natin. Grabe itong si Kong Dante. At itong si Atty. Vic Rodriguez, ang mga binitawan ho nila kagabi diyan sa rally, ibang klase na talagang mabibigat ho itong mga kandidato na to. Hindi ho kagaya ng mga kandidato na nasa kabilang parlor, ika nga, yung mga alyansa ng mga manluloko. Yung mga manluloko ho yung mga yun, mula kay Pacquiao hanggang kay Soto, hanggang kay lahat ho yung mga yun, wala ho kayong mapagkakatiwalaan sa mga yan. Sa mga galit na galit sa mga galit na galit kay Tamba, kay Marcos Jr., kay Lisa Araneta Marcos, sa lahat ng kandidato nila ng pagkasenador, dahil alam naman ho natin ang ginawa niya sa mga nakalipas na panahon. Kung galit ho kayo sa mga yan, gantihan ho natin sila ng sabay-sabay, bawian ho natin sila. Ika nga, vote straight, Team Suka. Ito ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Yung sobrang ng tao, pagmamahal ng tao sa inyo. Congratulations, sir. Bati muna ako, magandang hapon sa iyo. At saludo ho tayo dito sa mga sa mga kasama nitong si Atty. Vic Rodriguez, diyan kay Madam Pamela at dito kay Sir Marlon. Saludo, ibang klase ho yan, dalawa na yan. Ibang klase ho silang trumabaho. Nabibili po tayo sa kanila tipong dito kayo, gagabihin kayo, puyat na puyat. Bukas ng umaga, parang di na ho natutulog. Pero hindi ho nagpapahaba ng oras yung mga yan. Sigurado ho tayo di nagpapahaba ng oras yung mga yan. Pero sobrang sipag. Nakakabilib lang. Tuloy. Magandang hapon sa iyo, Boss Dada. Magandang hapon sa lahat ng inyong taga-subaybay. At maraming salamat sa mabuting salita, Boss Dada, at words of encouragement. Maraming salamat din sa ating mga kababayan. Somehow, they appreciate what I do. What I do is not just for the campaign. It transcends politics. Ito po'y patungkol sa ating bansa, patungkol sa kung paano sinasalaula ang ating tao ng budget. At napatunayan po natin ito nung tayo ay naghatid ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. Opo, Attorney Vic, dito po tayo sa inyo pong isiniwalat na 65% na ng GAA. Mamaya, basahin ko ulit yung naging tugon ng DBM nung tinanong ko rin sila kanina ukol dito. Paano nyo po ito natuklasan? Ano po dapat ang take dito ng taong bayan pag ganito pong klase ang galawan na 65% agad ng GAA o budget sa 2025 abay nagamit na, na-release na? Sa kaliwat ka ng rally ba naman na ginagawa ng administrasyon, talagang baka kulang pa nga yung 60% na yan. Di po tayo nakakatatlong buwan. Nasa pangalawang buwan pa lang ho tayo, paubos pa lang itong February. Nasa 65% na ho na ilabas silang pondo. Mga walang yata talaga itong January pa lang. Sa pagre-research ng ating mga staff, ng ating team, pati ng ating legal team, they were able to chance upon this report online ng Business World na 65% of the budget for 2025 had been released by DBM. And this is according to the status of allotment report ng status of allotment release report na 65% nga dyan ay nai-release na. What is my take on this at anong dapat take ng ating mga kababayan? Alam niyo naman na napakainit nating pinag-uusapan itong anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 budget. At nung una nating itong linabas kasama si Pangulong Duterte at si 3rd District, Davao 3rd District Representative Congressman Sid Ungab, tayo agad pinaratangan na tayo daw ay fake news. Tayo raw ay balisyoso at tinawag pang sinungaling si Pangulong Duterte. Only to take back those harsh words. At bandang huli, ang sinasabi na ng Malacanang, hugas kamay, na wala raw po silang pananagutan dito, wala silang kinalaman dito. Kaya makikita natin, ako, interpretation ko, tila minamadali
na mailabas na lahat at mairelease na lahat ng pondo for 2025 para hindi abutan kung sakali ay pagbigyan ng Korte Suprema ang ating hiling na magkaroon ng PRO at permanent injunction at kung ito'y madeklarang unconstitutional, null and void from the very beginning. Yo. Kumbaga nanostra na ho ng kampo nitong si Atty. Vic Rodriguez yang mga galaw na yan sa Malacanang, no? Talagang minamadali ho nila ang paglabas. Kung sakali nga na mga nagsalita ang Korte Suprema, paano pagka pinabalik, hindi mo ba ibabalik yun? O ang problema, pagka pala ibinalik, sasabihin ng Malacanang, nagastos na namin napang-rally na namin napamimigay na namin bilang ayuda, di ba? Wala na ho talaga. Yari tayo doon, nga. Kaya talagang minamadali nila. Alam din ho nila dyan sa Malacanang na meron ho talagang problema dito sa 2025 budget. Pero pinipilit ho nila para matuloy ang kanilang pinaplano sa mga budget na yan. Talaga hong kumbaga, kalahati ho dyan, sigurado tayo mapupunta sa nakaw, nga. Sigurado. Opo, si Boss Dada, bago ko lang basahin yung tugon ng DBM dito. Yes, Boss Dada, may karagdagang tanong. Yung patungkol dyan sa ating Supreme Court, yung inyong petisyon, sumagot po ba ang Kongreso dito? Tumugon po ba sila? Wala pa kaming natatanggap na kopya ng kanilang komento. Although sila'y pinag-utusan ng Korte Suprema. Recording in progress. Within a non-extendable period of 10 days from receipt of the notice. As to whether or not sila ay nag-file, hindi po natin masagot hanggang sa ngayon. But meron pong gagawing preliminary conference on February 28. Ito ay bago pa magkaroon ng oral argument ng April 1. Okay, so wala tayong idea. Ang susunod po is yung oral argument. Ano po? And Preliminary conference po na. Preliminary conference. Okay, preliminary conference, then oral argument, and then after nyan, magde-decide po ba ang magde-decide na ang Korte Suprema? Ako kasi ang inaasahan natin, sana ay mag-issue sila ng temporary restraining order. Sapagkat, Admar at Boss Dada at sa ating mga kababayan, nung tayo nag-file, 3 days or 4 days after, nag-file na rin tayo ng motion na mag-issue ng subpoena do sa stakeholder or i-produce yung dokumento. May hinihingi tayong dalawang dokumento Yung original copy ng General Appropriations Bill at yung original copy ng Enrolled Bill. Hindi pa naipapakita hanggang sa ngayon. Yung Enrolled Bill na yan, mahalaga yan Dahil dyan natin makikita kung nagkaroon ba ng halaga yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ulitin ko I'm just taking extra effort in trying to explain itong proseso ng budget dahil nga pag natapos na yung final approved, ratified, and signed Bicameral Conference Committee report at ito ay hinatid na doon sa House Bills and Index Service at pinatakan ito noong December 11, wala nang galawan yan. Hindi mo na pwedeng baguhin kahit isang linya dyan. Kaya hinahanap natin yung kopya ng original copy of the Enrolled Bill. Pag yan nagkaroon ng halaga, kaninong makating kamay ang naglagay ng halaga yan? Bawal yan. Dahil tapos na yung budget process, yung proseso ng pagpasa ng budget. Ang maganda dito, yung sa kautusan ng Korte Suprema ng isang araw, inuutusan nila ang mababang kapulungan at ang mababang kapulungan na dalhin yung original copy of the General Appropriations Bill at dalhin yung original na copy ng Enrolled Bill. Tingnan natin on February 28 kung ano ang ipapakita nila. Because it is also important, Boss Dada at Admar, at mga kababayan, dahil kami ay nagsaliksik sa archive section. Dahil doon kami tinuturo yung archive section ng House of Representatives. Ang ibig sabihin po ng archive section, ang kahalagahan po niyan, repository po iyan, taguan ng mga original copy or original or authentic copy of documents, yung mahalagang dokumento. Ang amin pong nakita sa archive section ng House of Representatives, Enrolled Bill na hindi pirmado ng Senate President, hindi pirmado ng Speaker of the House of Representatives, hindi pirmado ng Senate Secretary at hindi pirmado ng Secretary General ng House of Representatives. Ibig sabihin, walang aprobadong Enrolled Bill. Bawal yan. Unconstitutional yung 2025 DAA. Illegal yan. Criminal yan. Nako.
Salamat po. Mamaya na ako ulit magtatanong, partner Bar. Opo, kung illegal po yan at humihingi po kayo ng nagpapasaklolo kayo sa Korte Suprema tapos sinasabing ang 65% na ay na-release na, maagapan pa ba ito? Ano nakikita nyo dito, attorney? I just hope and pray that the honorable members of the Supreme Court will really feel and see the sense of urgency na makapag-issue ng temporary restraining order. Because pag hindi, baka kahit ito'y madeklarang unconstitutional, mauwi lang tayo sa tinatawag namin sa legal parlance o kaming mga abogado na paper victory. Tagumpay lang tayo sa papel, tagumpay lang tayo sa jurisprudence. Of course, a win is a win. We will have a legal victory, we will have a moral victory, pero maubos na naman ang pera nating sambayan ng Pilipino. Yun ang ating inaabatan dito dahil hindi na matatapos ang kultura ng pagsasalaula sa tamang proseso ng pagpasa ng budget. Hindi na matatapos ang pagsasalaula sa ating saligang batas at hindi na matutuldukan ang kultura ng korupsyon, lalo na ngayon sa administrasyon ito. Opo, nabanggit niyo sa last stream ninyo, 6.32 ang budget natin for 2025. 65% ang na-release na, nagastos na 4.1 trillion. 2.2 trillion na lang ang natitira. Sa unprogrammed funds na mahigit kalahating trillion, sabi nyo po, na-release na rin, pati yung mahigit kalahating trillion din sa DPWH or sa Public Works, nailabas na rin. Sa inyo pong pagkakaalam, regular ba ito? Normal ba ito na ganito? Pati yung unprogrammed funds na unprogrammed na mga programa, kabilang na rin po sa meron ng nailabas na release na budget. Regular po ba ito? Tama po ba ito? Or merong mga patakaran ukol dito po, attorney? Alam mo, yung prudent budget spending, pwede mong sabihin pwede mong paspasan yung pag-release ng mga pondo para naman walang nasasayang pagpatapos na yung taon. Kasi yung absorptive capacity ng mga departamento at ahensya, mahalaga din yan. Yung iba, pag release mo yung pondo at the end of the year, 10% lang nagagamit, 20% lang. Sayang ang pera natin. Subalit, itong 2025 budget, dapat naging mas prudent sila. Naging marahan, naging dahan-dahan, at naging mas maingat dahil alam naman nila na mayroong nakabimbing kaso sa Korte Suprema. At dito, ano talaga walang halong pamumulitika itong mga sinasabi nitong si Atty. Vic Rodriguez. Dapat talaga nagdahan-dahan sila. Ika nga pinag-uusapan pa ang legalidad ng 2025 national budget, pero talagang apurado ho sila. Hindi lang sila apurado sa impeachment, apurado din ho sila sa pagwaldas nitong 2025 budget, paglabas, no? Ibang klase ho talaga tong administrasyon na to. Napakawalang ya. No? Paano na lang ho kung wala ho tayong mga kandidatong kagaya nitong si Congressman, nitong si Atty. Vic Rodriguez? Paano na lang kung wala tayong kandidatong kagaya nitong si Senator Bato de la Rosa, Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Jimmy Bondoc? Paano ho kung wala yung mga yan ngayong mga panahon na to? Di ano na lang, kumbaga, lahat na lang ng gustong mangyari ng administrasyon na to, tatanggapin na lang natin ng ganun-ganun na lamang. Nako. Kaya, lagi ko sinasabi sa inyo mga kababayan, kung tayo lang ho dito sa PH Update at yung ibang mga vlogger, pinapanood nyo, na tayo lang ang boboto sa mga kandidato natin kagaya nitong si Attorney Vic, wag na ho tayong umasa na mananalo tayo. Okay? Wag ho tayong umasa na mananalo tayo. Kung hindi ho tayo magsasama-sama para ikampanya itong mga kandidatong sinusuportahan ni Tatay Digong, yung mga kandidato nagsasalita sa mga maiinit na usapin ngayon sa ating bansa, wag ho tayong umasa na sa susunod na 3 taon na pagpapatuloy ng pamumuno nitong si Marcos Jr., makakaranas tayo ng kahit paano pagbabago. No, wag ho tayong umasa. Ngayon, kung may panalo ho natin sila, ito sinasabi ko sa inyo, sa bawat isang boboto dito kay Atty. Vic Rodriguez at sa lahat ng lineup ng nitong si Tatay Digong, para ho tayong nanalo sa loto. Para ho tayong nanalo sa loto. Ito ho ang tatayaan natin na si sure win. Pagka napanalo natin itong mga panalo ho lahat tayo. Sambayan ng Pilipino, sigurado panalo pagka napanalo ho natin ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sigurado para ho tayong tumama sa loto. Pagka nanalo yang si Atty. Vic, si Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, yung impeachment ni VP Sara, bonus na lang yan. Sa totoo lang. Bonus na lang ho yan kung sakaling mapapanalo natin itong mga kandidato natin na to. Bonus na lang ho yan.
Ang talagang iniintay ho natin yung mapag-usapan yung mga isyung malapit sa bituka ng sambayanan. Yung flood control. Ngayon, hindi niyo pa ho natin nararamdaman kasi hindi ho nag-uulan. Pero pag nag-umpisa na naman ng ulan at yung pag-uumpisa ng ulan, alanin niya, hindi ho natin mapipigilan yan. Cycle ho yan ng taon. Merong tag-init, merong El Nino, tapos maglalanin niya. Merong tag-araw, tapos magtatag-ulan. Ganun ho talaga yan. Ngayon, hindi natin nararamdaman. Pero winawalang hiyaho tayo habang natutulog tayo, habang kumakain tayo. Itong mga walang hiyang congressman na to, talagang, kumbaga, yung pera na sambayan ng Pilipino, paulit-ulit na pinagsasamantalahan, ika nga. Flood control, araw-araw, bilyon ang nagagastaho natin. Bilyon ang winawalda sa pera ng sambayan ng Pilipino, pero wala akong resulta. Ang PNP ho natin, wala ho silang ginagawa. Pagdating sa pagsugpo sa illegal na droga, sa kriminalidad. Pagka naupo yung mga kandidato natin yan, kahit papano, yung mga issue na yan, yun kasi yung mga malapit sa bituka ng sambayanan. Presyo ng kuryente, nandiyan si Kong Marcoleta. Diba? Korupsyon, Atty. Vic, Pastor Apollo Quibloy, tandem natin. Kasi talagang sang-ayon ho sila doon sa death penalty para sa mga mapapatunayang government official na magnanakaw. Makikita mo, tila minamadali dahil yung unprogram appropriation at Boss Dada at mga kababayan, ito'y gagamitin mo lamang pag may sobrang pera, pag may sobrang revenue, pag may sobrang koleksyon, at pag mayroong bagong source ng pagkakautang. Kung nakautang tayo ng bago sa domestic or foreign financial or lending institution, unang buwan pa lang, inuna yung unprogram appropriation, hindi priority yan eh. Kaya nga nung aking pagla-live kahapon, pinuna ako. Inuuna yung unprogram appropriation sa kabila ng findings ng Second Congressional Commission on Education o yung EDCOM2. Yung EDCOM2 malinaw doon yung kalunos-lunos na estado ng ating education sector. 165,000 classrooms ang backlog ng gobyernong ito. Ang pinatayo lang nila last year sa buong taon, 847 classrooms. 165,000 ang backlog, 847 lang ang naipatayo nila. And yet, nung SONA noong 2024, binida halos 500 billion pesos na ang kanilang ginagasto sa flood control funds or program. Ito ang classroom na mismong EDCOM2 na nagsasabi, hindi nyo binibigyan ng pansin Tapos kung lustayin nyo yung pera ng mamamayang Pilipino for 2025, ganito na lang kabilis. Kawawa yung ating mga kabataan. At sinasabi din dyan, Boss Dada, sa EDCOM2, talagang walang malasakit sa kabataan Pilipinong administrasyon ito Sinasabi dyan, hindi ko salita ito, nandiyan yan sa EDCOM2 report. Malinaw dyan. Halos lahat ng grade 4 students sa public school na naka-enroll sa public school system natin, halos lahat ng grade 4 ay hindi dapat grade 4. Dapat ay grade 1 lang. Kulang sila ng comprehension, ng knowledge, ng understanding. Ganun ka mang, pasakit mang sabihin, pero ganun ka mang. Hindi ko salita ito ng EDCOM2. Pag sabihin mo yung grade 4, hindi dapat grade 4 kundi grade 1. Di ba mang ang tawag doon? Tapos hindi binibigyan ng pansin ng gobyerno. Bakit ko sinasabing hindi binibigyan ng pansin? And this is one of our 4 major grounds.